Huling araw ng pasok sa maraming opisina kaya ngayon din naghahabol na makauwi ng probinsya ang mga biyahero para sa undas. Yun nga lang, maraming biyahe ang punuan na. Para bigyan ng mukha ang balita, may live report mula sa Cubao, Quezon City, si Mobile Journal RR Tubise. RR, kamusta dyan ngayong oras na talaga ng uwian? Pops J, bisperas ng undas kaya ang mga humahabol pauwing probinsya ay mayat-maya pa rin ang pagdating dito sa mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Yun nga lang, fully booked na ang karamihan ng mga biyahe. Halos mapuno na ng mga pasaherong nag-aabang ng kanilang mga biyahe ang terminal na ito. Sa mga ticketing booth, medyo humahaba na ang pila lalo na sa mga chance passengers. Fully booked na kasi ang mga biyahe papunta sa mga probinsya sa norte gaya ng sa Ilagan, Tuguegarao, Tabuk at Apari. Ganyan din ang sitwasyon sa mga papuntang Bicol, sa Camarines Sur, Albay at sa Sorsogon. Kaya swertihan na lang kapag may sumipot na pasahero sa kanilang scheduled na o pasahero na hindi sumipot sa kanilang scheduled na biyahe. Posible naman yan. Kanina nga may mga naabutan tayong pasahero na nagbebenta ng kanilang mga ticket dahil hindi na raw nila ito magagamit. Samantala sa ilang bus station naman, meron pang mga biyaheng papuntang Masbate at Tacloban. Sa mga nag-half day naman, sa trabaho at para sa mga estudyanteng hahabol pa uwi sa Laguna, sa Batangas, Bulacan, Baguio, Dagupan at iba pang probinsya, tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus hanggang mamayang gabi. Sa tala ng isang bus terminal dito, aabot na sa 80 bus ang kanilang na-dispatch mula kaninang hating gabi as of 3 p.m. Katumbas yan ng mahigit 4,500 na pasahero. Samantala, ang Quezon City Police District ay buong araw na nakaantabay sa mga istasyon ng bus. Yan ay para masiguro ang seguridad ng mga pasahero. 24 hours silang nakabantay hanggang November 4, araw ng pag-uwi ng mga pasahero mula sa mga probinsya. Samantala, Pops J, paalala naman ng mga konduktor dito, hanggang 3 bag lang ang pwedeng ipasok sa mga compartment kada pasahero. Kung lalagpas ay may karagdagang bayad na ito, pero wala pa rin kasiguraduhan dahil prioridad ang mga bagahe ng iba pang mga pasahero. Pops J? Madalas na eksena sa mga nagdaang taon na yung ilang pasahero halos buong bahay ang dala nila. Meron bang ganyan sa nirorondahan mong bus terminal? Pops J, meron pero hindi marami kasi para sa ilang mga pasaherong nakausap natin, maikli lang ang weekend nila and may pasok na rin kasi sila sa Monday. And sa tingin nila, hindi na worth it na magdala pa ng maraming gamit. Yung talagang box, yung talagang malalaking box and yung mga malalaking bagahe. So hindi na rin nila sinubukan pang magdala. Hindi na ipinilit. Hindi na rin nila pinilit dahil yung mga bus din natin dito, meron na rin naman silang mga pinapatupad na panuntunin na bawal talaga na magdala ng more than 3 na bagahe, lalo na kung malalaki pa. Correct. Meron ka bang nakausap RR na hindi pa talaga makabili ng ticket? Yes, Pops J, marami tayo nakausap na hindi pa nakakabili ng ticket, lalo na yung, ironically, kahit bukas na yung mga daan papunta doon sa Bicol at nagkaroon na ng clearing operations, maraming Bicolano hanggang ngayon ay gusto pa rin makauwi sa Bicol, sa Region 5, pero hindi pa rin nakakasecure ng tickets. At meron ding namang mga pasahero na papunta namang norte na hindi pa rin nakakakuha ng ticket hanggang ngayon. RR, sabi mo, swertehan na lang sa chance passengers kapag may hindi sumipot sa schedule. Paano ba ang diskarte nila? Pops J, talagang hintayan. Hintayan ang talagang technique dito kung meron mang magkakaroon ng kung meron mang susulpot na pasahero na may dalang ticket na ayaw niya nang gamitin. Ang madalas na ginagawa ng mga bus terminal dito, naglalaan sila ng isang lugar o ng mga upuan para sa mga passenger, sa mga chance passenger, at kung sino yung unang nakaupo roon, kung sino yung susunod, yun yung priority na bibigyan nila ng ticket. Kung sino man yung mga makamiss ng kanilang
biyahe, ibibigay yung kanilang upuan doon sa naunang nakapila. RR, kamusta naman ang lagay ng trapiko dyan sa may lugar mo? Umuusad naman ba ang mga sasakyan? Pops J, kagaya ng maraming undas, noong mga nakaraang taon, lumuluwag yung traffic sa EDSA. Kagaya lang, ngayong araw, medyo maluwag yung daloy ng trapiko dito sa EDSA Cubao. Okay. Nagkaroon lang ng nakaunting pagbigat ng daloy ng trapiko noong bandang tanghali kung saan naglabasan na sa mga trabaho nila at sa mga eskwelahan yung mga tao. Kaya nagkaroon lang ng konting bigat, pero ngayon ay balik ulit, maluwag ulit ang daloy ng trapiko dito sa EDSA Cubao. RR, yung mga pasahero nagbebenta ng bus tickets, parang scalper pala dyan, ano? Tinatanggap ba yun? Baka naman malaki ang patong nila. Saka paano makukumpirma ng gustong bumili kung legit nga yung ticket? Paps, ito based on experience dahil ako po ay bumabiyahe din tayo, Paps, ng mga pauwing Bicol kung minsan. Itong mga bus ticket na ibinibenta na ay legit naman ito, hindi naman ito scalper. So ito talaga yung mga nanghihinayang lang kumbaga dahil hindi nila magagamit yung ticket. And binibenta nila ito madalas sa mas murang halaga at arrangement na lang ito sa pagitan noong nagbebenta ng ticket doon sa konduktor at doon sa nabentahan ng ticket. At i-check na lang nila kung legit yung ticket or hindi dahil mabilis lang naman, madali lang naman i-check, Pops, hindi naman ganun kahirap na i-check yung control number ng mga resibo pati kung kanino nakapangalan yung ticket. Alright, maraming salamat Mobile Journal RR Tubise.